alam nyo na kung bakit nila ginagamit itong China threat. This is really about destroying the Dutertes. Di ba? Sunod-sunod, sabi nila si Sara kailangan magsalita. Vice President si Sara eh. Saka ano sasabihin niya? Pwede bang sabihin ni Sara na hindi naman ito na pagkasunduan natin noong tayo tumakbo noong 2022, bakit ako magbabago? Hindi ba? Eh, hindi rin naman kasama si Sara sa mga patakaran diyan. Hindi ba dapat nagpapatawag ano itong National Security Council ba yon, yung pinapatawag yung mga ex-president saka yung vice president in order to brief to brief about the security? Okay. So, lilinawin ko lang no, nung Inquirer ay May 29, 2013, no? Meron silang report. Sinulat ito ni Francis Mangosing, May 29, 2013. Ang title is China Raises Concerns Over PH Reported Development Plans on Ayungin Shoal. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Ipalabas niya yung ano, pahanap niya yung clip nung sa Sona niya, yung That's the Filipino Way. Yung, para maipalabas natin, no? Obviously, hindi yan ang nangyayari. Ang nangyayari ngayon ay ang kanyang ayaw gawin noong kampanya. So, tama yan si Harry Roque, no, na bumalentong talaga si Bongbong Marcos mula sa kanyang mga binitawang salita noong eleksyon. Hindi lang noong eleksyon, consistent kasi ang kanyang posisyon mula nang siya ay senador tungkol sa issue na ito. At hindi makakailayan. So ngayon ay nakikita natin na parang papunta na tayo sa bakbakan, no, MJ at Admar. Oo nga. Parang hindi na, parang nasaan na yung yung Bongbong Marcos nung senador pa siya, nung kumakampanya bilang presidente, at kahit nung persona na kung hindi, if the talk fails, let's talk some more until we find a consensus. Pahanap nyo nga yung exact clip niya nung persona. So, sa madalit salita, hindi yun ang nangyayari. Nakikita nyo naman na bakit napapadalas ang drama. I call it drama because tiningnan ko ang datos, no, Admar saka MJ. Sinabi ng ang Philippine Navy, sabi nila, I think kukunin ko yung exact figures para hindi ako magkamali. Okay. Habang hinihintay niyo ako. Okay, nung last year, so sabi ng ating Navy, 28 resupply missions sa mga Philippine-occupied features sa Spratlys. Okay? 28 resupply. Tapos, 14 doon sa 28 ay papunta ng Ayungin Shoal. Okay, tingnan niyo yung number. 28 times papunta doon sa mga Philippine-occupied islands sa Spratlys, at 14 doon ay papunta ng Ayungin Shoal. Alam niyo ba kung ilang beses lang nagkaroon ng insidente? According to Philippine Navy spokesperson for the WPS, si Commodore Roy Vincent Trinidad. Hulaan niyo kung ilang beses dun sa 14 times or sa 28 times. Ilan ba? I'll start. Give your best Go, Mark. guess. Ikaw na bahala, Mark. Ilang beses sa 28 times last year nagkaroon ng insidente? Last year, siguro, halos yun eh. Every week yung nangyayaring insidente doon sa... Give your best guess, Admar. Okay. Give a number. 28. Siguro mga nasa 8 beses or 10 beses, ganyan.
Okay, ikaw MJ, MJ. ikaw. Ito si MJ baka Akala ko nasa ano tayo, Akala ko- nasa paralan akala ko tayo. ikaw lang Akala ko eh. nagtuturo kasi nagtuturo to si Sas eh. 15. Ikaw MJ, Ay, give 15. me your best guess. 15. Ilan? 15. Pareho kayong mali. Uy. Sige. Pareho kayong mali. 5. Alam niyo kung ilang alam niyo kung ilang beses? Ilang beses? 3. Uy, Ay, malayo. So, hindi po ako ang nagsabi nito, kundi po ang spokesperson ng Philippine Navy on WPS. Mhm. Ngayon, ang sabi niya, ito eksakto sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad. At nireport ito ng Philippine News Agency. Ang sabi niya, all the others were unimpeded, no illegal actions were conducted. Furthermore, we had more rescheduling submissions to Ayungin because of the condition of the ships in unfavorable weather conditions. He also clarified that the presence of the Chinese maritime militia in the RORE does not automatically mean illegal action or harassment. Tapos, ang sabi niya, ang sabi niya dito, 3 beses lang doon. Tapos yung 3 beses kasi noon, out of 14, ito yung may mga construction materials. So, ngayon, kung ganito yung datos, kailangan natin magtanong. Kung talagang ang kailangan natin kasi linawin, no? Ang konteksto nito ay territorial disputes. Para sa Vietnam at para sa China, okay? Kung sinabi ko China, kasama dito ang Beijing at Taiwan. Dahil pareho lang naman ang claim nila dyan. Para sa kanila, ang Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal, yan ang kanyang international name, Second Thomas Shoal. Para sa kanila, ang Second Thomas Shoal ay parte ng Spratly Archipelago. Okay? Anong ibig sabihin yan sa kanilang, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, halimbawa, ang Pilipinas sa isang archipelago. Ang Babuyan Island na nasa dulo ng Pilipinas, okay, kahit coral pa yan dyan, pag nasa within the archipelagic baseline ka or kasama ka sa you will defend that. Okay? Because it is part of your archipelago. Yaan ang pagkakaintindi ng Vietnam at ng China. Both the Taiwan understanding and the Beijing understanding, pareho naman ang claim nila. So yung ginagawa nila is they are defending what they believe is part of the archipelago, the Spratly Archipelago. Nansha ang tawag ng mga Chinese, both in Beijing and Taiwan, and the Vietnamese, I think, Qingdao. Okay. I don't speak Vietnamese, so sorry nila po sa ating mga kapatid sa Vietnam. So kaya ang Vietnam at China, they consider the occupation ng Pilipinas ng Second Thomas Shoal or ng Ayungin Shoal as illegal. So hindi lang yung China ang umaangal na nandiyan ng Pilipinas. Okay? But for us, sa Pilipinas, before we believe na ang Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal ay part ng Kalayaan Island Group. Okay? That is also an archipelago. Ngayon, hindi na natin naririnig na, okay, kaya sa atin ang Second Thomas Shoal dahil part siya ng Kalayaan Island Group. Kaya siguro hindi na sinasabi yan kasi nga yung South China Arbitration decision obliterated the Kalayaan Island Group. Dahil ang sinabi doon ay wala daw unity ang Spratlys. So, ang effect, no, is both the archipelagic claim ng Vietnam ang Vietnam and China ay pwedeng maapektuhan. But of course, Taiwan and China, both Beijing and Taiwan, doesn't accept the ruling. Vietnam is not included, so hindi sila apektado. Malaysia is also not affected by the ruling. So ito ngayon ang ating hinaharap, no? Ano ba to? Pagtatanggapin natin ng 2016 South China Sea Arbitration, malulusaw na yung Kalayaan Island Group. Hindi na siya isang archipelago, kundi separate islands. Okay? Separate islands, and we have to defend our claim
in each. Kasi before kasi you can only defend several and then you claim the entire archipelago. Ganyan kasi ang doctrine niya, no? The parts are determined, the future of the parts are determined by the principal parts. So yan ang kanilang pag-iisip yan. So pag nakita natin dito, no, the numbers given by the Philippine Navy, 28 missions sa iyong disputed areas, 3 beses nagkaroon ng insidente. Anong masasabi natin pag ganyan yung number? 3 out of 28. What do you think? What should we of course, no, ang ideal natin ay wala, 0. Pero is that realistic given that this is a territorial dispute? Oo. Kumbaga, kasi So ang 10%. Apa. 10% Admar at MJ. 10% last year. Only 11%. O ano na yun, i-round off na natin. 11%. Bakit tayo bakit? So, ibig sabihin, majority ng supply missions, overwhelming majority, ay wala namang insidente. Ibig sabihin, Nakakalusot. mapayapa pa. Mapayapa. Hindi man nakakalusot. Kasi yan ang modus vivendi dyan eh. Hindi ba? Modus vivendi yan sa Spratlys eh. Diyan lang talaga sa Second Thomas Shoal, may problema kasi nga ay may kasunduan na wag magdadala ng construction material. And this is a fact. So, at itong kasunduan na to, before pa ito kay Duterte. No, this was even reported by Inquirer. I believe this was in 2013 or 2012. Kasi Gasmin mismo nagsabi na we will honor the agreement. So, bakit? Ano bang pinagtataka na? Ang hirap kasi nagtataka. Ang nangyayari kasi ngayon, bakit natin pa binabago-bago yung history ng mga bagay-bagay. Kaya parang everything is fresh to us. We don't know what's going on, na madaling maapektuhan ang damdamin ng mga Pilipino dahil hindi nila naiintindihan ang konteksto ng mga nangyayari. Ang pinapalabas pa nga nila ngayon, sekretong kasunduan. Sabi nga ni Attorney Harry, matagal na yan sinasabi sa mga press briefing niya, ang DFA rin sinusuportahan yan. In fact, sabi mo nga meron ng kasunduan si Defense Secretary Volter Gasmin ng Pinoy administration pa ang nagsabi. So before pa yan, meron ng ganyan. Bakit parang ayaw nilang tanggapin? Bakit parang bago, di ba? Oo, at ang Bakit sinisiraan parang nila agad, ang mga Duterte na naman, si dating Pangulong Duterte. Kasi nga, Admar at MJ, alam nyo na kung bakit nila ginagamit itong China threat. This is really about destroying the Dutertes. Di ba? Sunod-sunod, sabi nila si Sara kailangan magsalita. Vice President si Sara eh. Saka ano sasabihin niya? Pwede bang sabihin ni Sara na hindi naman ito na pagkasunduan natin noong tayo tumakbo noong 2022, bakit ako magbabago? Hindi ba? Hindi rin naman kasama si Sara sa mga patakaran diyan. Hindi ba dapat nagpapatawag ano itong National Security Council ba 'yon? Yung pinapatawag yung mga ex-president saka yung vice president in order to brief to brief about the security. Okay. So, lilinawin ko lang no, nung Inquirer ay May 29, 2013, no? Meron silang report. Sinulat ito ni Francis Mangosing, May 29, 2013. Ang title is China Raises Concerns Over PH Reported Development Plans on Ayungin Shoal. So ang sinabi dito ni Gasmin, okay, ay they were concerned with the Philippines coming up with additional structures in the Ayungin Shoal. And I told her that the ship that is moving towards Ayungin is only for provision of food and water for soldiers who are there. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Volter Gasmin sa Inquirer tungkol sa sinabi niya sa Chinese ambassador to Manila. Okay? So, sabi ni Gasmin, we will not violate the agreement not to construct new structures. So, this was in 2013.
Okay? And I believe this was even before 2013. Kasi remember, gaano nakatagal lang dyan yung BRP Sierra Madre? 1999. Let's have a wider view, no? Buksan natin ang ating kaisipan, basahin natin ang kasaysayan. 1999 pa yan dyan, na-stock. Anong petsa na? 2024. So yung mga pinanganak ng 1999, Diyos me, yung mga more than an adult na, 23 years old na ba yung mga pinanganak ng 1999? Anyway, so from 1999 up to 2024, yung mga may kaisipan na nun, nagkaroon ba ng ganitong pagbubugso ng damdamin para sa Ayungin Shoal? Ikaw, MJ at Admar, mga magkakasing edad naman tayo. Tama. Check. Tumawa. Wala. Kayo, Ngayon lang. Actually, ngayon lang siya nagkaroon meron ba? Meron ng issue na ginawa ng propaganda. Halata naman, propaganda to Di ba meron pang ganitong pagbubugso ng damdamin? Ano pa yun, mainstream, yung wala pang social media noon, So, ang pinapanood pa natin noon, mainstream media. Wala pa naman, meron na bang SMNI noon from 1999 to... Wala pa. Early 2000 wala tayo. pa. Oo. Oh. 'Di ba? Bakit walang ganung pagbubugso ng damdamin noong mga panahon na 'yon? Anong meron? Bakit ngayon biglang nagkakaroon ng pagbubugso ng damdamin? So dapat tayong mga magtatanong, anong pinagkaiba from 1999 to 2024? 'Di ba? Or 2023? Diyan man kayo madalas mag-ingay, 'di ba? Anong pinagkaiba noon? 'Di ba? Lawakan po natin ang ating pag-iisip. Dahil kung hindi natin lalawakan, ay nakakahiya naman po sa mga susunod na henerasyon. Dahil babasahin nila ang kasaysayan na ito, no, in the future, na wala na itong mga trolls na magpipigil sa kanila na alamin ang katotohanan. Because everything is out there, no? Pinipigilan lamang ito lumabas ngayon dahil nga may mga hidden agenda, 'di ba? Pero bakit ngayon kayo nagngangawa? Bakit ngayon itong kung kailan itong magkaroon ng away ang Amerika at China? Hindi kasi magkaaway, hindi friendly pa yung United States noon sa China, no? From 1999 to at least 2013. So nagkaroon lang naman diyan ng bonggang-bonggang sigalot. Nung nagkaroon na ng pivot to Asia itong United States at dahil nga is nangangamba na sila dito sa China na mauungusan na sila. Yan ang katotohanan, no? Dahil kung talagang kung gusto niyo magalit sa China, wala naman tayong magagawa, karapatan naman yan. Pero isipin niyo kung talagang papaano nakasurvive yung mga nagbabantay dyan na papalit-palit from 1999 hanggang ngayon. Ano ba yan? Nag-teleport ba yung mga yan or hindi? Diba? Kasi nga yan, may kasunduan na papayagan itong pagdadala ng pagkain, for daily needs. Ang kasunduan ay huwag magdadala ng construction materials because nga, there was daw a verbal agreement before. This is not during Duterte's time na the ship will just rust away. Okay? Kasi nga nung 1999 kasi nung yung yung BRP Sierra Madre diyan. Ang claim noon is na-stuck lang daw. Okay, na-stuck. So ngayon sabi nila ng China, nag-offer ang China, edi kami na lang magtuto. So sabi ng Pilipinas, hindi sila, ang Pilipinas magtuto. Hanggang hindi na siya nato, hanggang hindi, ang naging narrative na hindi na siya stuck dyan, kundi talagang, okay, amin naman yan, so dyan na lang yung BRP Sierra Madre. Imagine BRP Sierra Madre is, I think, is our only warship during that time. No? So nandiyan na siya. So parang ang naging development is, hindi na siya i-construct. It will just rust away. And sabi nga ni dating Defense Secretary Gasmin, meron talagang kasunduan
Okay? Uulitin ko yung sinabi niya. Noong 2013, hindi po ako nag-report ito, kundi ang Inquirer. We will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops. They are like water, food. And then there will be rotation of troops because we can't put our men there permanently or they'll go crazy. So, alamin natin kung bakit nga ba nagkakaano. Are we violating an agreement or not? Hindi ba? At kailangan natin, wag natin kakalimutan that this is a territorial dispute. So kung titingnan mo ito sa ibang territorial dispute, mas benign itong nangyayari ngayon sa atin, no? Can you imagine saan ka nakakita ng territorial dispute na 28 times kang nag-resupply, 3 beses lang nagkaroon ng insidente, yung pa yung may kinalaman sa violation ng agreement ninyong dalawa. Hindi ba? So, lawakan natin ang ating pag-iisip para ang ating damdamin ay hindi basta-basta namamanipula. Kumbaga, SAS, hindi na pag-aralan ng kasalukuyang administrasyon kung sino man ang involved sa pag-craft ng ating foreign policy, itong mga ganap noon. Kasi after ng Pinoy administration, Duterte administration, ganun din. Meron ding pakikipag-usap, ganito yung setup. Hindi naman kagaya ngayon yung naging tensyon compare noon, meron pa rin tensyon, pero napag-uusapan kasi nga merong, sabi nga ni Attorney Roque, gentleman's agreement. Anong ginawang pag-aaral? Nag-aral ba sila? Alam ba ng kasalukuyang administrasyon ito or ayaw lang nilang alamin? Well, I was hired as a consultant before of the campaign ng Bongbong Marcos administration on South China Sea issue. Alam ko naman hindi ako nagkulang sa mga bagay-bagay na ito, no? So, I think alam nila. Pero may ibang interest dito. Yun ang nangyayari. Okay, may nagmamando. Alam din to ni Bongbong Marcos. Diyos ko, kaya nga hindi siya sang-ayon sa foreign policy noon ni Pinoy eh. Alam niya ang nangyayari. So may ibang nagmamando dito sa nangyayari ngayon. Kaya siya bumale-bale-balentong. No? Meron tong there is an offer that he couldn't refuse. Okay? I think let's just put it that way. At yung mga nakapaligid sa kanya, yun din yung mga nakapaligid kay Pinoy. So, kaya nagkaroon tayo ng repeat performance ng foreign policy ni Pinoy, mas lumala pa. Okay? Na meron na tayong, di ba ilan daw yung EDCA sites dati? Ano lang daw? 4 additional lang daw siya. 4 additional lang. Bakit ngayon ang lumalabas na? Sila na mismo nagsasabi, 17 na or 15. Ilan na ba nabalitaan ninyo na sinabi officially? Mga ganyan yung bilang sa nabanggit mo. Pero SAS, eto, balikan lang natin kasi nahanap natin yung mismong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona yun, nabanggit at least galing mismo sa kanyang bibig. Ito, panoorin natin. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. Okay. So, yan, ayan. So, malinaw na. May mic na ako. Okay, yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay naganap unang sona niya, July 2022. Okay, so ayun na, di ba?
Pag hindi daw nag-agree, di pa nag-agree, let's talk some more. So, ibig sabihin, mag-usap. Kayo ba dyan, no? SMNI, may nabalitaan na, ilan na ba ang diplomatic missions na pinapupunta ni Bongbong Marcos sa China para magkaroon ng talks? Negative. Wala. Di ba parang, wala parang lahat na nagsasabi, lahat na nag-o-offer ng magandang suggestion at solution dyan, tinatawag nilang traidor. Di ba? At ano-ano pa. So, ano ang gusto ninyong solution? Kung gusto niyo naman ng bakbakan, no? Well, go ahead. Di ba? Kung gusto niyo ng bakbakan. Pero, sana i-cancel yung mga passport ng mga politiko, no? Para hindi ito makakalabas ng Pilipinas pag nagkasimulaan ng bakbakan, 'di ba? I think hindi akala siguro ng mga Pilipino parang video game ang bakbakan. At akala nila magsisimula ang bakbakan sa pagputok ng baril. Hindi din magsisimula. Well, magkakaroon kayo ng economic pwede pa kayo magkaroon ng economic trade war. Diba? Ng your own trade war with China. So, what do you think will happen if that starts, diba? At halos lahat ng necessities natin ay ini-import natin, no? At ito'y dumadaan ng South China Sea. Okay, post cargo ships. Imagine, rice, medicine, at iba pa, at gasolina. So imagine kung anong mangyayari sa presyo ng bigas, ng gasolina, kapag nagkaroon ng sigalot dyan sa South China Sea, pag nagkaroon ng bakbakan talaga dyan. Sino ba ang masasaktan at maapektuhan? China ba? Hindi. Maapektuhan dyan Pilipinas. No? Inuumpog lang natin yung ating sarili sa pader. At feeling natin ay pagpaulit-ulit nating inuumpog ang ating sarili sa pader, ay mawawasak natin yung pader. Hindi ba? I-try ninyo, iumpog yung ulo nyo sa pader, tingnan natin kung ano yung unang mawawasak. Yung pader ba, yung ulo nyo. Diba? Ganyan na nangyayari ngayon eh. Kaya ako, I think, matatalino naman siguro itong mga nasa gobyerno, no? Kaya ito ay mayroon itong ibang pagpinaggagamitan. And I think it's really all about destroying Duterte. At parang magandang gamitin itong China, no? Lalo na itong China threat na yung pangalan ng Duterte sa China, ganyan. Pero wag hindi na nakakalimutan nila. Nung tumakbong presidente si Digong, malinaw ang kanilang mga sinabi tungkol dyan, no? Yung jet ski, yan ang madalas nilang ginagamit, pero hindi naman yan talaga ang foreign policy ni Duterte. Tinupad niya ang kanyang totoong foreign policy nung siya ay tumakbong presidente. Hindi siya nagbago. At at hindi bumaba ang kanyang popularity sa kanyang approach. Okay? Actually, may mga survey noon na majority ng mga Pilipino ay satisfied sa kanyang approach noon. Hanapin niyo yung SWS survey ba yun, or Pulse Asia, tungkol din sa performance ng 30 admin sa mga iba't ibang issue. Diba? Kasama na dyan yung sa South China Sea. Mm-hmm. So, hindi natin makakakita ang mga totoong nangyari noon. Ngayon, gusto lang nilang sirain si Duterte dahil nga uso ngayon ang maging anti-China. Pero, wag sana silang magkamali na mag-escalate ito dahil kawawa ang mga Pilipino. Sas, basahin ko lang ulit itong naging post mo sa March 26 ata ito na post, di ba? At ang nabanggit mo nga rito ay kung ano yung dahilan na nakikita mo na bumaliktad ang foreign policy ng ating Pangulo, at nabanggit mo nga na hindi maisasantabi, hindi mo pwedeng ihiwala yung posibilidad din na para yung mga frozen assets ng ating Pangulo, possible, yan ang dahilan. Kumbaga, nagkaroon ng cash sunduan ba para mangyari itong mga ganap ngayon? Well, Admar MJ, no, hindi natin ito pwedeng tanggalin sa usapan.
dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isang Pilipino at ng mga tao sa iba't ibang mundo na ang karamihan sa mga assets ng pamilyang Marcos ay nasa Amerika at nasa mga bansang kasapi ng NATO. Okay? Meron sila First Lady Imelda Marcos na rin dati nagsabi kung saan-saan yung mga bangko na yun. Kasama na yun sa Belgium. Di ba? May mga interview siya dyan before. Di ba? Meron din sa United States. Meron din of course sa Germany, sa Switzerland. Okay. So, kung ikaw, meron siyang frozen assets. Okay? At si Bongbong Marcos ang executor ng real estate ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. This is their best chance to get their frozen assets dahil nga presidente sila. They can control everything. Hindi sila aasa sa nakaupong presidente kung paano kunin yung pera, di ba? Will all be theirs. So, I think naman, no, it's not too much of a speculation na this played a huge role. Dahil, kailan ba nila makukuha yung assets nila? Kung wala sila sa kapangyarihan at wala silang maibibigay in return doon sa mag-unfreeze ng assets. And I think this was the perfect opportunity to do that.